Tulad man ng sinasabi ko, hindi po ito para magpapansin sa mga sponsor na yan. Dahil isa sa mga sponsor na yan, napansin na ako. Okay. Alright. So, ito yung napansin ko lang sa ilan sa mga naging recent upload ni Tekram, no? Na kung saan ay nagbigay siya, no, ng pagkilala, no? Nag-notice siya doon sa mga sponsor, no, na nag-extend ng kanilang generosity at tulong sa ating mga kababayan na sa tingin nila ay nangangailangan. And sa content ko pong ito ay bibigyan din natin, no, ng konting pagkilala itong mga sponsors na to. Because we all know, no, sa mga humanitarian vlogger or dito sa mga vlogger na katulad nila Tekram, Daddy Frankie at Pony Alde, ang sponsor ay isa, no, sa mga bumubuhay sa kanilang channel, di ba? Yes, ang puso nila ay nandoon sa pagtulong, pero paano ka kung tutulong kung kapos ka sa pinansyal? So, dito po pumapasok yung mga generous sponsor na nung nakita nila yung sitwasyon, na antig ang puso, nagpaabot ng tulong. So, ilan po dito sa aking papakita sa inyong mga content, kasama na po yung kay Daddy Frankie, ay yung pasasalamat, no, nila Pony Alde, nila Daddy Frankie, at saka ni Tekram. So recently po dito kay Pony Alde, mayroon mga nagbigay din ng tulong para sa pabahay ng matandang kanilang tinutulungan. So, ilan lang po yan sa kanilang mga nabanggit. Alam ko marami pa, no, marami pang mga sponsor na talagang nagpapaabot ng tulong nila. Okay? But dito po, yung mga kukunin ko pong clip nila ay mga recently, no, na mga sponsor na kanilang pinasalamatan. Okay? Hindi ko po ito para i-brag or ipagmalaki ng mga sponsor na to regardless of kanino mang community ito. Ang sa akin lang po ay pagpupugay din sa kanila dahil hindi nila kilala itong mga to. Di ba? Sino ba sila? Nakita lang nila, napanood lang nila. Pero bakit nila tinulungan? So, yun yung sa akin. And siguro, dahil nakita nila yung sincerity ng mga vloggers, no? Itong mga humanitarian vloggers na to, kaya tumulong sila. Okay? At bago po ako magpatuloy, nihiling ko pong muli ang inyong suporta kay Pony Alde para po matulungan nating ma-boost yung kanyang views, yung kanyang revenue. Kasi alam naman po natin na iba po talaga kung yung mismong channel ang syempre may earnings. Kasi katulad ng nasabi ko, hindi po laging available ang sponsor. Dahil yes, nagbibigay sila pero of course may priority pa rin silang gagastusin. So ngayon kung ang channel ni Pony Alde ay katulad din ng channel ni Tekram at ni Daddy Frankie na medyo maganda yung views, it downs to maganda yung revenue. Diba? So, yung supportan nyo po sa panonood ng mga content ni Pony Alde ay isa pong bagay na makakatulong para po magtuloy-tuloy yung kanyang pagbibigay tulong, no, dito sa ating mga kapuspalad ng mga kababayan. And recently, may pinapagawang bahay si Pony Alde para dun sa isang matanda na ngayon ay matatapos na. So if you have time, no, pasyalan niyo po yung channel ni Pony Alde. And of course, kay Daddy Frankie at kay Tekram. Alright? At kung bago nga po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Alright. So, simulan po natin dito kay Pony Alde. So,
Ito po yung sa pabahay niya, no? Dito sa lolo na sa halagang 21K, nakapagpatayo po siya ng maliit lang na bahay, may tulugan, may papag, no, may CR, yung normal na bahay lang at almost no, matatapos na po siya. Ito po yung mga taong tumulong kay Pony Alde. Budget lang po dito sa ating pabahay ay nasa 21,000. And maraming salamat kay Tita Bebelyn sa binigay niyo pong 10,000, kay Tita Virginia 6,000 at kay Tita M ng Japan 5,000. Kaya meron ho tayong 21,000 na gagamitin na pondo para buo tayo ng kahit maliit na kubo lang. Importante ho mailipat natin at maging maayos po yung tulugan niya. Gagawan natin siya ng papag at ito po yung layout. Gagawan natin din ng flooring dyan. Simentohin natin yung loob ng bahay. Tapos nakapamili na rin tayo ng ibang mga gagamiting paunang materyales na gagamitin ngayon. So, yung mga nabanggit na yan ni Pony Alde ay ilan lang no, sa mga sponsor niya na patuloy na tumutulong no, sa kanyang adhikain na mabigyan ng kaginhawahan kahit nasa dakbit hapon na ng buhay itong si Lolo. No, and kaya po ganun na lang yung aking paghingi ng suporta galing sa inyo para kay Pony Alde dahil nakikitaan ko po talaga siya ng pagtulong no sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. At kung titingnan niyo po yung kanyang mga content, halos lahat po yun. No? Hindi ganun kataasan ng views. So, sa tulong po ninyo, kayong dalawang community, no? Daddy Frankie at saka Tekram, di ba? Why not extend it to Pony Alde? So, siya rin ay makatulong doon sa lugar niya na ang adhikain ni katulad din ni Daddy Frankie at saka ni Tekram. Di ba? So, hindi lang nakakonsentrate kay Tekram at saka kay Daddy Frankie yung tulong. Di ba? So, yung kay Pony Alde din. So, yung mga binanggit ni Pony Alde ay ilan lang yan. I know there are lots of sponsor pa rin no, na talagang may puso para sa pagtulong. Now, this is kay Daddy Frankie naman. Nakakatuwa itong kay Daddy Frankie. Sa nangangailangan. Maging ako man po ay hindi talaga makapaniwala sa naitulong na ni Ma'am Benelita Kilding. At yun, tama naman po yung sinabi ni Nanay Ann. So, ito po yung kay Daddy Frankie, no? Si Ma'am Jenilita Kelding. Si Ma'am Jenilita Kelding po ay isa sa mga major sponsor din ni Daddy Frankie. No, na despite inis na siya ha. Inis na yan kay Ansing. Pero nagbigay pa rin siya para lang wag nang pakialaman ni Ansing yung pera ni Oliver at wag niya nang stressin si Daddy Frankie. No? Ang nakakatawa kasi kay Ma'am Jenilita Kelding doon sa mga content ko dahil na ipanawagan ko nga na if ever she can extend the help to Pony Alde, napansin niya. Diba? Napansin niya. So these are the people, no? Katulad ng kay Pony Alde, ilan lang to sa mga sponsor ni Daddy Frankie na ginagawa tong mga bagay na to dahil sa kanilang tiwala kay Daddy Frankie o kay Pony Alde. Diba? Nandang mo, she don't know si Ansing. At halos karamihan galing kay Ansing. Diba? Pero nung nagalit si Ma'am Kelding, abay binigyan niya pa. Sana all. No? So, katulad po nung nasabi ko, ilan lang yan. I know, marami ding sponsor si Daddy Frankie na handang tumulong sa ating mga kapuspalad na kababayan. Now, siyempre, kay Tekram,
Eto, medyo marami-rami itong kay Tekram. So, pakinggan natin, ha? Mia Hashimoto, di ba? Yung $15,800 yen. Tapos nag-send siya ulit ng 15,800 yen. Tapos si Tita Eva, abuhan, 10 Hong Kong dollars. Tapos si Tita Elvira Mikkelsen, 599. Ano yung NOK? NOK. Tapos si Tita Andrea Toquero, 24.9 Canadian dollars. So si Tita Lilibet Santila, $19.99. Tapos si Tita Avelia Gonge, 10 Hong Kong dollars. Si Tita Sweetie Mikasa, 50 Hong Kong dollars. Tapos nagpa-member si Tita Moyelen in Hong Kong. So, ilan lang yan, ha? Kay Tekram. Marami pa yan na tinulungan siya. No, hindi, mayroon pa dyan yung anghel na walang pakpak na isa rin sa mga talagang tumutulong, no, doon sa mga tinutulungan nila Tekram and even kay Tek Koren, Hinong Koren, no. So, ito yung kay Tekram na mas marami siyang nabanggit, pero it doesn't mean na yan lang, no. Marami pa po yan na mga sponsor na kumbaga patuloy na tumutulong at nagbibigay ng kanilang maaabot na kaya, no, na ibigay. Ang iba dyan, silent lang. Ayaw nga nung ibang ma-mention, no? Because for them, recognition is not part of their goal. Ang kanila lang, makatulong, di ba? Makitang masaya, makitang bumubuti yung mga tinutulungan nila. Rewards na sa kanila yun. Di ba? Para sa kanila, isa ng pabuya yun na makikitang nagiging masaya itong mga tao. And another one kay Tekram ay itong pinaka-latest niya, yung ngayon lang to eh. No? Sama na natin. Ito, yung kay Raquel. No? Na isa ring natulungan ng mga sponsor ni Tekram. Linawin ko lang mo pala, yung pinabot po ni Tita Mia Shimoto, 9,332.47 cents. Ginawa ko na hong 10,000 yung inabot natin. Salamat Tapos po. yung kay Tita JA, 5,315 cents. Yun. Opo, salamat po. Maraming salamat po sa mga nagpabot. So yan po, no, ang mga ilan sa mga sponsor ni Tekram, ni Daddy Frankie at saka ni Pony Alde. No, and let's include Tekram. 'Di ba? Kasi si Tekram nagva-vlog na, vlogger na, sponsor din 'yan. 'Di ba? Meron siyang ibang mga binibigay na hindi na binablog. So he is one of those sponsor din na patuloy na tumutulong. Doble nga ang trabaho niya, eh. Nagba-vlog na siya. Eh. Hinahanap niya na yung mga yan eh. Nag-sponsor pa siya. Diba? So, kumbaga, ito yung mga tao na hindi man nanghihingi ng kapalit, masayang tumutulong pa rin sa ating mga kababayan. Diba? Kaya sana, isama nyo sila sa inyong mga pasasalamatan. At sana hindi sila magsawa. Dahil pag nagsawa sila, kawawa yung mga vlogger. No? Yung kikitain talaga nila. Okay? Tulad po ng sinasabi ko, hindi po ito para i-highlight itong mga taong na-mention ng mga vloggers na to. No? Hindi po ito para magpapansin sa kanila. Ito po ay bilang pagkilala lamang sa kanilang mga tulong na ibinibigay sa mga tao. Hindi naman nila kilala yan eh. O paano ba nila nakilala yan sa SOCMED? Through vloggers. Di ba? Pero bakit sila nagbibigay ng tulong? Dahil alam nila yung hirap, no, na dinadanas nitong mga tao. At para sa kanila, no, ito'y way nila na pagsasabing kahit na
pasalamat sila at sila yung walang ganong karamdaman. Sila yung hindi nagdadanas sa ganon. So, maaaring yun ang paraan nila. Dahil hindi sila nakaka-experience ng ganon at medyo may sobra sila, ibinibigay nila doon sa mga taong nakakaranas ng ganon. Di ba? So, kumbaga, sinishare nila yung meron sila sa pasasalamat dahil hindi sila ang may ganong sakit. Di ba? Maaaring mga ganon. Or sadya lang mga mabababa ang loob nila at handang tumulong sa ating mga kababayan. Hindi po ibig sabihin yan, mga milyonaryo at milyonaryo yung mga yan. Ano? Hindi. Maaaring may konting sobra sa kanila or pinagkakasya nila para makatulong sa ating kapwa. Okay? Tulad mo na sinasabi ko, hindi po ito para magpapansin sa mga sponsor na yan. Dahil isa sa mga sponsor na yan, napansin na ako. Okay. So, yun lang po ang gusto kong i-share sa content ko na to. Isa lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.